Alleluia, 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 Alleluia. Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph from Nazareth." But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree." Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than these." And he said to them, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, ang tahanan ni Jesus Nazareno na tahanan ng bawat Pilipino. Kaya't bigyan natin ho ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam ko po, holiday at pag-holiday at long weekend, mas marami ang nagpupunta sa Quiapo dahil pagkakataon na rin po ito lalo na ng mga walang trabaho na makadalaw sapagkat ang tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ay tahanan din ng bawat isa sa atin. And that is why we also hold this every Saturday, 9 and 10 a.m. are called Pilgrims Masses because we come from different places if only to encounter the Lord. Kaya mamaya ay nais ko pong makasalamuha, lalo na yung mga galing pa sa mga malalayong lugar at may mga espesyal na okasyon na ipinagpapasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. We are a pilgrim people, and this is also for our international devotees, especially our OFWs and their families. Dahil alam natin, yung mga anak, apo, asawa nila, hindi na ho masyadong marunong managalog. Kaya yung mga nasa online po ngayon, na nasa ibang bansa, to those who are with us online, you are also part of this celebration. After all, you are also part of God's family. We are part of God's church. And today, as we celebrate the feast of Saint Bartholomew, we are reminded we are an apostolic church. Ang simbahan natin ay Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Sapagkat ang simbahan natin, ito'y ating maipagmamalaki
at may pagpapasalamat, tayo ang simbahang galing sa mga apostol, kaibigan ni Jesus Nazareno. Kaya napansin niyo po sa labas ng simbahan, may mga estatwa. Yan po ang estatwa ng mga apostol. Dahil ang haligi ng ating simbahan ay ang mga apostol. At isa doon ay si San Bartolome. Alam niyo po, nung nag-i-imagine po ako at nagdadasal tungkol kay San Bartolome, nagugunita ako na sa kabilang buhay sa langit, pag nasa lubong natin siya, alam niyo sasabihin niya sa atin, buti na lang. Yun yung namumutawing kataga na nasa puso ko nung pinagdarasalan ko. Ano kayang sasabihin sa atin ni San Bartolome? Nakaranas na ba kayo ng ganong tao na may nasa lubong kayo o kaibigan nyo, tapos sabihin sa'yo, buti na lang. Baka mamaya may masalubong kayo dyan, nakita ka, sabi niya, buti na lang, nagkasalubong tayo. Wala akong perang pamasahe, pwede bang pautang? Di ba meron tayong gano'n na, buti na lang nakilala kita. Siguro dito sa mga mag-asawa nandito, baka dito pa kayo nagkita noon sa Quiapo, sabi niya, buti na lang napasimba ko nung oras na yon at nakatabi kita. Umalay nyo, yung mga nagdadasal ngayon, para sa love life, baka nakatabi nyo ngayon. At sasabihin nyo, buti na lang. Baka yan pala ang sagot ng Nazareno sa dasal ninyo. Buti na lang. Bakit ko nasabi yon na ganun ang kataga ni San Bartolome? Buti na lang. Alam nyo po, may kahinaan din si San Bartolome. Lahat naman tayo may kahinaan, di po ba? Pero bakit to ngayon haligi siya ng simbahan? Bakit siya matalik na kaibigan ni Jesus Nazareno at ngayon tinitingala natin ang mga apostol katulad ni San Bartolome? May kahinaan po si San Bartolome. Minsan judgmental din ho siya. Di ba meron tayong bawal judgmental. Aminin natin, minsan judgmental tayo. Kaya nga siguro kanina lumipat ka ng upuan kasi nung napaupo ka, ang katabi mo, iba yata amoy nito, no? Iba yata ang damit nito, lumipat ka. O natakot ka, baka sabihin mo, naku, baka nakawan ako nito. Baka maslas ang bag ko nito. Lumipat ka. Aminin natin lahat tayo mapanuri. Mapanuri sa ibang tao. Ganon din si San Bartolome kung tutuusin. Mapanuri siya. Nung sinabi sa kanya ni Felipe, nakita na namin ang Mesiyas. Sabi niya, talaga? Sino yon? Si Jesus Nazareno. Anong sabi ni Bartolome, ni Nathaniel? Jesus Nazareno? Taga Nazaret? Di ba, walang kwenta yung bayan na yun? Wala namang magaling na taong nanggagaling doon. Kaya nung una, hindi naniniwala si San Bartolome. Di ba, minsan ganun din tayo. Ano trabaho mo? Driver. Ay, driver. Taga saan ka? Taga Quiapo. Taga Tondo. Ay, taga Quiapo. Sana taga Makati ka. Saan ka nagtatrabaho? Doon sa palengke. Ay, small time lang to. Ay, may nabangga. Sino yung driver? Babae kasi. Di ba ganun po tayo? Mapanghusga, mapanuri. Si San Bartolome, ganun din ang kahinaan niya. Pero, ang mabuting balita ngayon mga kapatid, kahit na ganun siya, at kahit na ganun tayo, sabi ko nga sa inyo, anong sabihin sa atin ni San Bartolome? Buti na lang. Why? Because despite his frailty, despite his weakness, being judgmental, he had two saving graces. Ano raw yung nagsalba kay San Bartolome? Kahit na minsan mapanghusga siya, he is sincere and docile. Sincerity
and docility. Ano raw ibig sabihin nun? Bagamat mapanghusga siya, ano sabi ni Jesus sa Sareno? Kilala kita. There is no duplicity in you. Ano raw ibig sabihin nun? Sa simpleng salita, alam nyo, kung meron mang gusto si Jesus sa Sareno, katangian na isang tao, kahit na maraming kahinaan, hindi ka plastic. Totoo kang tao, tapat kang tao, sincerity, sincero ka. Kaya nga, yung bukang bibig ni Bartolome, wala namang magaling na Sareno eh. Pero nung nakita sila ni Jesus sa Sareno, ang sabi ni Jesus sa Sareno, sige, kahit na medyo judgmental ka, pero ang gusto ko sa'yo, sincero ka. Ano yung kabaliktaran nun? Diba? Galit na galit si Jesus sa Sareno sa mga ipokrito, sa mga mapagkunwari, mapag-imbabaw, sa madaling salita, sa mga plastic. Yung kunwaring banal, pero sa totoo lang, sabi nga ng kanta, banal na aso, santong kabayo. Yung pag nandito sa loob ng simbahan ng Quiapo, taas ang kamay, umiiyak pa sa Nazareno. Pero paglabas, pinapaiyak mo naman yung asawa mo. Sinasaktan mo naman ang mga anak mo. Nandadaya ka naman sa negosyo mo. Sigaw ka ng sigaw ng biba. Paglabas mo naman, ang sigaw mo naman, mura. Sincero ang gusto ni Jesus sa Sareno. Pero hindi ho doon nagtatapos. He was sincere and he was also docile. Ano ibig sabihin po ng docility? Yung docility po, magkahalong pagpapakumbaba at pagsunod. Humility and obedience. Pag pinagsama nyo ro po yung humility at obedience, docility ang tawag doon. Ano ibig sabihin po nun? Di ba sabi ko nga sa inyo, mapagmataas si Bartolome. Walang matinong Nazareno. Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako believe dyan. Pero nung sabi ni Felipe, subukan lang natin. Subukan lang natin. Buti na lang. Mapagkumbaba si Bartolome. Sige na nga, pagbibigyan kita, sasama ako. Baka meron ngayon dito, nung umpisa, ayaw sumama pa pumunta sa Quiapo. Ayaw mong maniwala sa Nazareno. Yung iba sigurong deboto rito, ganun tayo minsan nagsimula. Nagdududa tayo sa Kanya. Pero buti na lang, pinagbigyan natin siya. Buti na lang nakinig ka. Ganun ang nangyari kay Bartolome, kaya natagpuan niya si Jesus sa Nazareno. Buti na lang. Kaya mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin ngayon. Hindi ho nagtatapos sa sinseridad. Kasi pwede nating sabihin, di ba may mga ibang tao, laging galit, sasabihin na, Father, nagpapakototoo lang naman ako eh. Kesa naman ngumiti ako, ayoko ng plastic. Tama po yun. Pero tandaan natin, may pangalawang kailangan, docility. Siguro nga, galit ka, pero katulad ni San Bartolome, pagbigyan mo rin kaya, subukan mo rin kaya, magpakumbaba ka rin kaya, at doon mo matatagpuan ang pagpapala, ang presensya ni Jesus sa Nazareno. Today, we ask Saint Bartholomew for those two graces. Lord, teach us to be sincere, that we may be truthful, that we may not have any pretensions. Nakakapagod din yung mapagkunwari kasi hindi yun ang totoong ikaw. Pero huwag ka magtapos doon. We also pray for docility, that we may be humble enough, obedient enough to allow the promptings of God to lead us. As we continue with this Mass, we thank the Lord for the apostles. They are also sinners like us. They have also
weaknesses like us. And let us pray that despite our sinfulness, we may be sincere, we may be docile, so that we may truly encounter the Lord.